kaligtasan mo sa Alerto 24. Tatlong trabahador ang natabunan ng gumuhong lupa sa isang construction sa lungsod ng Pasig. Isa sa kanila patay. Si Dante Perelio, naka-Alerto 24. Inabot ng may 20 minuto bago naiahon mula sa guho ang tatlong biktima. Isinugod sila sa Amang Rodriguez Hospital, pero binawian din ng buhay kinalaunan ng isa sa kanila na kinilalang si Antonio Ignacio. Under observation naman ang dalawang kasamahan na sina Nelson Milante at Agustin Laruya. Magkakasamang natabunan ng lupa ang tatlo sa isang underground construction site sa Marcos Highway sa bahagi ng Santolan sa may Pasig City, bandang alas 5 ng umaga kanina. Naghuhukay sila kasi tatawid nila yung drainage sa kabilang karsada. Ngayon nung inuhukay na, idinuduktong na yung tukosang, sinisimentuhan. Sa dami na sasakyan nagdadaan, nagkakaroon ng vibration yung karsada, gumuho yung lupa, natabunan yung tao. Subcontractor ng DPWH ang kumpanyang namamahala sa ginagawang proyekto. Mayroon naman daw silang sapat na safety measures na ipinatutupad. Pero di nila inaasahan na sa ganitong paraan magkakaroon ng aksidente. Kompleto naman kami. Kami ang nasa traffic. Kami nagkukuha ng mga barrier para nag-guide sa mga sasakyan. Ngayon ang safety namin, watch out siya sa hukay. Biglaan na pangyayaring gumuhong ganun. Wala pang pahayag ang pamunuan ng construction company maging ang DPWH hinggil sa nangyaring aksidente. Dante Perelio, naka-Alerto 24. Kinundena ng grupong Pisto ng panibagong oil price hike. Base daw sa kanilang kalkulasyon, labis-labis ang presyo ng produktong petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Muling nangalampag ang transport group na Piston. Tumulak ang grupo mula Philcoa hanggang harap ng batasang pambansa para kondinahin ang panibagong dagdag singil sa petrolyo. Anila overpriced pa nga raw ang gasolina ngayon, lalo na sa Visayas at Mindanao, ng mahigit 5 piso. Kaya hirit nila sa mga mambabatas. Basura ang all the regulation law at maibalik sa regulasyon ang pagpepresyo at industriya sa langis. Duda naman ang grupong Pasang Mazda sa computation ng ipinatupad na dagdag singil. Dapat 20 lang. Bakit nila gagawing 25? Yun ang mga dapat questionin na imbestigar. Base sa ERB formula, sobra raw ng 10 sentimo ang price hike sa gasolina at 5 sentimo naman sa diesel. Paliwanag naman daw ng oil company sa DOE, sobra ang naipatupad nilang rollback nitong mga nakalipas na linggo. May mga pagkakataong ding mas mababa ang ipinapatupad sa dagdag kaysa sa dapat nilang singilin. Tinitingnan po namin yung year to date na pagtaas at pagbaba, nakadikit naman po sila ayon po sa total natin na formula. Minsan ang pinagpaliwanag ng DOE ang mga oil companies nang maningil ng sobra sa kwenta bago magsimana Santa. Katwiran ng mga oil companies, siningilan daw nila ang nagmahal na biofuel, bagay na tinanggap naman ng DOE. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, umaray na po ang ilang panaderya sa patuloy na pagtaas ng presyo naman ng harina. Nakahamba na naman ba ang pagtaas ng presyo ng tinapay ngayong magpapasukan pa naman? Nagbabalik si Bernadette Reyes. 2 beses na raw naka-order ng harinang magkaiba ng presyo si Joe Ilaw. Natin nila 20 nung unang deliver, siguro mga susunod na delivery yung another 20. Bali 940 lahat. Ayon sa PAFMIL, humina raw kasi ang produksyon ng trigo mula sa Europa at Amerika. Na-delay ang kanilang pagtatanim. Dapat ngayon nakapagtanim na sila ng spring wheat. Pero dahil nga sa baha, hindi pa sila nagtatanim hanggang ngayon. Ayon naman sa field baking na binubuo ng malalaking bread manufacturers, sa kada 40 pesos na dagdag sa presyo ng harina, may katumbas daw na dagdag na piso sa loaf bread at 50 sentimos naman sa kada 10 piraso ng pandesal. Nakatakdang magpulong ang grupo para pag-usapan kung magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng tinapay kasabay ng balik eskwela. Ang magandang balita, simula July 1, mag-e-export na ulit ang Russia ng trigo na pangunahing sangkap sa harina. Halos 1 taon din daw di nag-export ang Russia matapos makaranas ng matinding tagtuyot. Binahan naman ang mga pananim sa Canada at Australia na nagpahigpit sa supply ng trigo. With Russia coming in and saying magbebenta na sila ng trigo, I believe magkakaroon yan ng epekto, baka bumaba ang presyo sa world market. In about 3 to 4 months, makikita na natin dito yon. Tuwing nagmamahal ang presyo ng mga sangkap ng tinapay, ang pinaka-apektado ay mga maliliit na panaderya tulad nito dahil hindi nila basta-basang pwedeng ipasa sa kanilang mga customer ang mas mataas na presyo.
Hindi na namin binabawi, parang kami na lang yung nagsusulder. Pero kung malaki, iyon, saka lang kami nag-a-adjust ng presyo. Pero ayon sa DTI, wala daw pagtataas ang presyo ng tinapay kasabay ng pagbubukas ng klase sa Hunyo. Stable daw kasi ang presyo ng harina. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nag-inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga paaralan para siguraduhin ligtas pang gamitin. Pati mga lumang gusali ngayong pasukan, maging ang ilang kalsada ay pinaaayos na rin. Nakatutok si Steve Dailisan. Inaaspaltuhan at tinatapalan na mga butas sa kalsada. Pinipinturahan na mga lane markings. Muli ring inalis ang mga bara sa kanal para maiwasan ang mabilisang pagbaha. Minamadali na raw ng DPWH ang mga yan. Ilang araw na lang kasi, muli na namang magiging abala ang mga kalye sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. 90% na rin tapos yung mga pagsasaayos na sinagawa ng DPWH sa mga kalsada bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Bukas, tatapusin na raw nila ang pagpipintura sa mga pedestrian lanes para malinaw itong makikita ng mga motorista at ligtas ding makakatawid ang mga estudyante, lalo na yung mga papasok na kinder. Sumisali kami ng time na lesser yung volume ng traffic. 448 classroom na raw na ipatayo ng DPWH ngayong taon. Mula 2009, aabot na sa mahigit 2,000 school building ang nadagdag nila para kahit papano'y makatulong na mapunan ang higit 150,000 classroom na kulang sa darating na pasukan. Ang construction scheme kasi nasa DepEd yan, and then they just assign the number of classrooms that we are supposed to construct, not the whole 150,000. Tinatapos na raw ng DPWH ngayong buwan ang pag-inspeksyon sa mga lumang school building para masigurong ligtas pa itong gamitin. Sa datos ng DPWH noong nakarang taon dito sa Metro Manila, sa mahigit 800 school buildings na ininspeksyon, 9 ang kailangan na ng masusing pag-aaral kung angko pa bang gamitin, habang higit 100 naman ang nangangailangan na ng pagkukumpuni at rehabilitasyon. Pag-inspeksyon sa structural integrity din ang naging pakay ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pagbisita nila sa Benigno Aquino Elementary School. Malapit daw kasi ito sa West Valley Fault, pero kaya raw ng gusaling ito ang higit sa magnitude 7 earthquake. Ang ibang mga paaralan naman na malapit sa mga aktibong bulkan o di kaya fault line, maaring sumangguni sa DPWH para masukat din kung ligtas pa bang gamitin. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Sa iba naman pong balita sa pagpapatuloy ng debate sa plenaryo ng Kamara de Representantes o mababang kapulungan, kaugnay sa controversial na Reproductive Health Bill, pinagtalunan ng dalawang mambabatas ang epekto ng paggamit ng tinatawag na contraceptive pills. Nakatutok si Pia Arcangel live mula sa Batasan Pambansa. Pia. Mike, di tulad nga ng mga naunang debate tungkol sa RH Bill na sumentro sa relihiyon at moralidad, ang aspetong siyentipiko ang tinalakay ngayon dito sa Kamara. Deliberately missed out the Kapwa mga doktor ng medisina, sina Representative Anthony Goles at Representative Janet Green. Pero kahit pareho ang pinag-aralan, tila magkaiba ang opinyon ng dalawa. Giit kasi ni Goles, ang paggamit ng contraceptives ay nakakasama sa sperm cell at egg cell. Kaya maituturing na itong abortive fashion. You take away the choice from the patient if you are giving choices that would harm human beings. And this is precisely why we want to define informed choice. The choices must be harmless to the human beings. More precisely, choices must not go against the beginnings of human life. Pero si Green, taliwas ang paniniwala. The mechanism of action of oral contraceptive pills is to prevent fertilization. At kung ang takot natin ay hindi naging successful, nagkaroon ng fertilization, nagkita si sperm, nagkita si egg cell, what will happen? It will, of course, progress to a normal pregnancy. Pilit namang idinidiin ni Goles, sa pamagitan ng ibang contraceptives tulad ng pills, hindi binibigyan ng pagkakataon ng sperm cell na mabuhay sa loob ng katawan ng babae. Kapag gumamit daw ang isang babae ng pills, kumakapal ang endometrium niya at mas malaki ang chance ang mamatay ang sperm cell bago ito makapag-fertilize kasama ang egg cell. Since the mucus is thickened, then the spermatozoa would not be able to use the mucus as the medium where it can live up to 3 days. And so the
the rate of mortality becomes higher if the cervical mucus is thickened. Mahaba ang paliwanagan sa plenaryo. Nagmistulang science lecture sa dami rin ng visual aids. Kaya maya-maya, umalma na ang ibang kongresista. Why do we have to go through all of this? I am not a doctor myself, Mr. Speaker, but I had biology in high school and in college. I know all of this. Many of us here, whether pro or anti, we know all of this. So my question is, why do we have to sit here to listen to something that to me seems like a biology class? Pero pinayagan sina Goles at Garin na ipagpatuloy ang diskusyon. Marami pa raw pwedeng matutunan dito. Samantala, Mike, kanina, bago pa man mag-umpisa ang debate tungkol sa RH bill dito sa Kamara, ay may ilang militanteng grupo na ang nagsagawa ng isang maiksing kilos protesta sa tanggapan ng batasan. At ito nga ang grupong Gabriela, sinasabi nila na bagamat sumusuporta sila sa RH bill, ay hindi raw nila suportado ang probisyon na nagsasabing dapat kontrolin ang populasyon. Kaya panawagan nila sa mga mababatas ay sana tanggalin ang population agenda o population control agenda sa RH bill. At kanina rin, Mike, ay tuluyan na rin sinuspindi ang pagtatanong ni Representative Anthony Goles kay Representative Garin dito sa Kamara. At si Congressman Goles nga ay panlima pa lamang sa halos 40 kongresista na nakapila para sa period of interpellation dito sa RH bill. Mike? Maraming salamat, PR Kanghel.